Magandang araw, Sir Froy at Karine. Dahil sa mga napapakinggan kong mga kwento at karanasan na ibinabahagi sa inyo ng inyong mga sender, ay naengganyo na rin ako na magbahagi ng aking karanasan patungkol sa mga aswang. Ang kwentong ito ay kwento ng aking pinakamamahal na lola na itago na lamang natin sa pangalang Lola Aurelia. Nais ko na sanang ibaon na lamang sa limot ang mga karanasang yun. Ngunit hindi pala yun ganun kadali dahil bahagi na yun ng aming nakaraan. Ako nga pala si Fermin Karine. 68 years old na sa kasalukuyan. Kasalukuyang naninirahan dito sa Tarlac. Dati akong taga Mindoro. Mayroong asawa at isang anak na lalaki. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Samahan po ninyo akong sariwain ang aking nakaraan. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking Lola Aurelia matapos akong maulila sa aking ina at ang aking ama naman ay nag-asawa ng iba at iniwan nga ako sa lola ko. 11 anyos lamang ako noon nang mawala ang nanay ko. Hindi madali ang mawala ng magulang, lalo na sa kagaya kong bata pa lamang. Wala pa akong kakayahan na buhayin ang aking sarili at ang inaasahan kong mag-aalaga sa akin ay ipinagpalit lang din ako sa anak ng katrabaho niya at iniwan na nga ako ng tuluyan kay Lola. Ang Lola Aurelia ko nga pala ay isang albularya. Siya ang takbuhan ng mga tao sa aming lugar at kahit mga taga Maynila ay dinadayo siya upang magpagamot. Kaya naman, nakikita ko kung paano manggamot ang lola ko. Kilala rin siya bilang antingera na lumalaban sa iba't ibang uri ng mga aswang. Maraming beses nang nakipaglaban si Lola sa mga aswang at lagi akong naiiwan sa kapitbahay namin tuwing makikipaglaban siya. Umiiyak ako tuwing napapalaban siya dahil natatakot akong matalo siya at mawala na rin siya sa akin kagaya ng aking ina. Siya na lang kasi ang mayroon ako ng mga panahong yun. Isang araw, Karine, habang abala ang lola ko sa panggagamot, ay bigla siyang napahinto at lumayo. Nakatanaw siya sa labas, sa tarangkahan namin na gawa sa kahoy. Napalingon din naman ako sa tinitingnan niya at nakita kong may matandang lalaki roon na palakad-lakad na parang nagmamasid. Mailap din ang mga mata nito. Iniisip ko naman na baka magpapagamot lamang din ito at nahihiya lang na tumuloy. Nang puntahan yon ni Lola, ay bigla na lamang itong tumakbo at hindi na nakita ni Lola kung saan ito nagtungo. Nakakapagtaka na ang bilis nitong nawala. Nang puntahan ko si Lola, ay pinabalik niya ako sa bahay at sinabi niyang doon lang ako at huwag na munang lalabas. Mukhang mayroon daw nagmamanman sa amin na aswang. Sa takot ko ay sumunod ako sa bilin sa akin ni Lola. Nagkulong lamang ako sa loob habang nagpatuloy siya sa panggagamot. Binuksan ko naman ang bintana upang magkaroon ng hangin sa aking silid. Ang likod bahay kasi namin ay maraming puno ng kahoy na nagbibigay ng lilim sa paligid at malamig din ang hangin at sa ibaba nun ay ilog. Karamihan sa amin ay doon naglalaba dahil napakalinaw at malamig ang tubig. Ang bahay ng mga magulang ko nga pala ay pinapaupahan ni Lola at doon kumukuha ng pinantutustos ko sa pag-aaral. Naguuling din siya kapag hindi araw ng panggagamot niya at nagtitinda rin ng mga kakanin. Kaya kung minsan ay ako ang nagbabantay ng mga ginagawa niyang uling. Pagsapit nga ng gabi, ay isinara ni Lola ang lahat ng bintana at pintuan namin. Maging ang palibot ng mga ito ay nilagyan niya ng mga asin. Lagi niyang ginagawa yon kapag nakakakita siya ng kahina-hinala sa paligid. Kagaya na lamang ng matandang lalaki na nakita niya sa labas. Pagkatapos naming kumain, ay pinauna na niya akong matulog dahil may gagawin pa raw siya sa kusina. Hindi na ako nagtanong pa kung ano yon at nagtungo na nga ako sa aking silid.
Habang nakahiga ako, ay nabaling ang tingin ko sa bintana. Hinahangin ang puting kurtina dahil hindi ko pala naisara ang bintana bago kami kumain ni Lola. Paglapit ko roon, ay may naaaninag ako na parang may tao mula sa labas. Nang hawiin ko ang kurtina at dumungaw ako sa bintana, ay wala naman akong nakita, kundi isang malaking aso na kulay itim at paalis na ito. Hindi ko na lamang yon pinansin sa pag-aakalang baka aso yon ng aming kapitbahay. Ngunit nang maisara ko ang bintana, ay nakakita ako ng isang bakas ng kamay sa salamin ng bintana. Batid kong hindi yun kamay ng tao dahil mahahaba at matulis. Mabilis lamang yon, pero sapat na para maaninag ko. Sumigaw ako at mabilis na lumabas ng aking silid. Nakita ko si Lola na nagkakayod ng niyog na gagawin niyang langis para sa kanyang panggagamot. Kaagad siyang napatayo at nag-aalalang lumapit sa akin. Tinanong niya ako kung bakit ako sumisigaw. Ngunit dala ng takot at kaba ay hindi kaagad ako nakapagsalita. Itinuro ko na lamang ang aking silid at kaagad naman siyang nagtungo roon. Sumunod ako sa kanya sa loob at tinanong niya akong muli kung ano bang meron sa loob ng aking silid. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay nalunok ko na ang aking dila dahil hindi man lang ako makapagsalita. Hinawakan naman niya ako sa braso at sinabing tumingin ako sa mga mata niya at sabihin ko ang nais kong sabihin. Sinabi rin niya na huwag akong matakot. Sinabi kong mayroon akong nakitang kamay at mahahaba ang mga kuko nito. Napatapik siya sa kanyang noo at sinabi niyang aswang yun. Binilinan niya akong huwag magbubukas ng mga bintana at kahit pa ng pinto. Hahanapin daw niya ang aswang. Sinubukan ko pa siyang pigilan, ngunit kailangan daw niyang mahanap ang aswang na yon. Nabatid niyang nasa paligid labang. Nang makalabas siya, ay muli siyang bumalik sa loob ng silid ko at nilagyan niya ng asin ang gilid ng bintana at mayroon din siyang ibinigay sa akin. Na kung sakaling may makapasok, ay isaboy ko lamang daw yun. Pagtango ko sa kanya, ay mabilis na siyang umalis. Naupo naman ako sa sulok ng aking papag habang nakabuluktot ang dalawa kong tuhod at yakap-yakap ang aking sarili. Nangangatog din ako sa takot dahil wala na akong kasama. Ilang minuto na ang nakakalipas mula nang umalis si Lola, ngunit hindi pa rin siya nagbabalik. Kinakabahan na ako ng mga sandaling yon at kung ano-ano na ang naiisip ko. Dumakot naman ako ng asin at naglagay ako sa aking bulsa at ang isang kamay ko ay mayroon ding asin. Lumabas ako ng bahay at ang liwanag ng sinag ng buwan at ang mga bituin sa langit ay nagkikislapan. Panandalian kong nakalimutan ng takot nang bigla kong maalala si Lola. Tumakbo ako sa likod kung saan may daan patungo sa ilog. Hindi ko makita si Lola kahit maliwanag ang buwan. Paulit-ulit kong isinisigaw ang pangalan niya, ngunit walang sumasagot. Nang may biglang humawak sa aking likuran, nanginig ako sa takot at dahang-dahang humarap dito. Pagkalingon ko ay nanlaki ang aking mga mata. Matalim ang tingin sa akin ng nilalang na yon at ang kanyang mga mata ay namumula. Matulis ang kanyang mga tenga at ang balat niya ay kulukulupot. Ang mga kukurin niya ay maiitim at matutulis. Sobra siyang nakakatakot at nakakasulasok din ang kanyang amoy. Anong ginagawa mo rito, bata? Narito ka ba upang magpakain sa akin? Saka ito tumawa ng napakalakas na parabang nasisiraan na ng bait. Hanggang sa ibinuka niya ang kanyang bibig at akma akong kakagatin. Nagmamakaawa pa ako sa kanya na huwag niya akong kainin, ngunit lalo lamang siyang natawa. Nakakadiri rin ang kanyang mga ngipin na nilulumot at tumutulo na rin ang kanyang mga laway na tila ba takam na sa akin.
Nang muli siyang ngumanga at akman akong kakagatin, ay naalala ko ang asin na nasa isang kamay ko at isinubok kong lahat yon sa kanya. Dahil doon ay nabitawan niya ako at naguhumiyaw siya dahil sa sakit. Hawak-hawak niya ang muusok niyang bunganga. Mas lalong nanlisik ang kanyang mga mata at may mga inuusal siya na hindi ko maunawaan, pero batid kong galit na galit siya sa akin. Habang iniinda niya ang kanyang bibig, ay sinamantala ko upang tumakas. Ngunit mabilis niya akong niluntag at sinampal ang aking mukha. Kumayod pa sa aking mukha ang matutulis niyang mga kuko. Dahil sa lakas ng pagkakasampal niya, ay tumilapon ako sa mga naglalakihang bato. Napakasakit ng aking katawan at ang mas iniinda ko ay ang aking braso at likod, maging ang aking mukha ay ang hapdi na rin dahil sa kanyang mga kuko. Nang akma siyang lalapit sa akin, ay mabilis akong dumukot ng asin sa aking bulsa at inihagis ko yon sa kanya. Tinamaan ng kanyang mukha maging ang kanyang dibdib. Muli siyang humiyaw na parang kinakatay na hayop. Mula sa kanyang likuran ay nakita ko si Lola at mabilis niya itong sinaksak sa likod ng hawak niyang punyal. Bumagsak sa paanan ko ang aswang na wala ng buhay. Hinugot naman ni Lola ang punyal na nakatarak sa likod nito. Sa kanya itong buong lakas na sinipa. Tinulungan niya akong makatayo. Hinihimas ko naman ang aking mukha at nakakapakong may malagkit. Alalang-alala sa akin si Lola Aurelia at paulit-ulit akong tinatanong kung ano ang masakit. Ngumiti at umiling na lamang ako upang hindi na siya mag-alala pa sa akin. Pagdating namin sa bahay, ay doon na siya nagalit sa akin. Kabilin-bilinan niya raw na wag akong lalabas, ngunit sinuway ko raw siya. Kaagad naman akong humingi ng tawad sa kanya dahil mali naman talaga ang ginawa ko. At dahil sa pagsuway ko sa bilin niya, ay muntik na akong mapahamak. Kung wala lang akong dalang asin, ay malamang nakain na ako ng aswang. Sinabi ko rin kay Lola na nag-aalala ako sa kanya kung kaya't sinundan ko siya. Ngumiti naman siya at sinabing mabuti na lamang daw at walang nangyari sa aking masama. Dahil kung mayroon daw, ay hindi niya papapatawad ang kanyang sarili. Hanggang sa mag-edad 20 anyos na nga ako, Karine. Nagdesisyon akong huminto sa pag-aaral nang makapagtapos ako ng high school dahil sa hirap ng buhay namin ni Lola. Wala na ring umuupa sa pinaupa-upahan naming bahay. Hindi na rin nag-uuling si Lola. Nagtitinda na lamang siya ng kakanin kapag hindi araw ng panggagamot niya. At ako naman ay nagkakargador sa palengke. Mga gulay, prutas at sako-sakong bigas nga ang araw-araw na binubuhat ko. At kahit 20 anyos na ako, ay nangangarap pa rin akong makabalik sa pag-aaral at nais kong matupad ang pangarap kong maging sundalo. 9 na taon na ang lumipas, ngunit hindi na talaga nagpakita sa amin ang tatay ko. Hindi man lang yata sumasagi sa isip niya na may anak siyang iniwan, kahit ang mga importanteng okasyon ay wala na siya. Kaya naman para hindi na ako masaktan pa, ay tinanggap ko na sa sarili kong wala na akong ama. At iniisip ko na lamang na pareho na silang nasa langit ni nanay. Subalit isang araw, habang may pasan-pasan akong bigas, ay may nakita akong lalaki. Pamilyar ang mukha niya sa akin hanggang sa mapagtanto kong si tatay yun. Sandali akong natigilan at ibinaba ang isang sakong bigas. Akma ko na siyang lalapitan, ngunit may batang babaeng lumapit sa kanya at nagmano. Naka-uniforme ito. Tinawag siya nitong tatay, kaya batid kong anak niya yon at kapatid ko sa ama. Hindi ko alam na pumapatak na pala ang luha ko habang nakatanaw sa kanila. Naiinggit ako dahil hindi ko man lang nakasama ng matagal si tatay dahil pinabayaan niya ako at iniwan. Napalingon naman siya sa kinatatayuan ko, kaya mabilis akong umiwas ng tingin at muli kong pinasan ang bigas. Nagalit pa sa akin ang babaeng customer dahil ang tagal ko raw. Humingi na lang ako ng pasensya at muling bumalik kung saan ko nakita si tatay
Pero paalis na sila ng anak niya nang makabalik ako doon. Pag uwi ko sa bahay, ay agad kong sinabi yon kay Lola. Natawa naman siya at sinabing buhay pa pala ang aking ama. Galit siya kay tatay at naintindihan ko naman kung bakit. Pero kahit galit ako kay tatay, nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Pagpasok ko sa aking kwarto upang kumuha ng aking damit dahil maliligo na ako, ay biglang kumatok si Lola. Pagbukas ko ng pinto, ay may iniabot siya sa aking pera. Tig-100 ang mga yon at medyo makapal. Bakit po yan, Lola? Para saan po? Para sa pag-aaral mo, apo. Gusto mong magsundalo, hindi ba? Oh, eto. May umupa na sa bahay nyo. Nagbayad ka agad ng upa. Idagdag mo sa ipon mo, ano? Para sa susunod na taon ay makapag-aral ka na sa koleyo. Hindi na po, Lola. Sa'yo na po yan. Itabi mo po. Ako na pong bahala sa pag-ipon para po sa pag-aaral ko. Ngunit ipinilit yun sa akin ni Lola at sinabing magagalit siya kung hindi ko yun tatanggapin. Lalo na't bahay naman daw namin yun. Kinabukasan nga ay nagluto siya ng adobong manok. Galing yon sa ibinigay na nagpagamot sa kanya. Hindi kasi tumatanggap ng pera si Lola. Kaya naman mga hayop, bigas, gulay at mga prutas na lamang ang ibinibigay sa kanya. At kung minsan ay mga isda. Inutusan niya akong bigyan daw ng ulam ang umuupa sa bahay namin bilang pasasalamat. Kaagad naman akong nagtungo roon upang ibigay yon. Kaagad naman akong pinagbuksan ng pinto, kaya inabot ko na ang adobong manok na nakalagay sa bangkok. Marami nga rin palang maglagay ng paminta at bawang si Lola dahil yun daw ang mas nagpapasarap sa adobo. Ngunit ang matandang babaeng binibigyan ko ng ulam ay napalayo nang makita niya ang ulam at sinabing hindi siya kumakain ng ganong ulam. Ay, ganon ho ba? Naku, pasensya na po. Ay, ako nga ho pala si Fermin. Apo po ako ni Lola Aurelia. Kami po yung may-ari ng bahay na ito. Pinabibigay niya po itong adobong manok bilang pasasalamat sa pag-upa niya rito sa bahay namin. Matagal-tagal na rin po kasing walang umuupa rito eh. Ngumiti lamang siya ng tipid sa akin, saka mariing umiling. Ayaw talaga niyang tanggapin ang ulam na dala ko. May narinig pa akong nagsalita, pero mabilis na akong tumalikod. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko doon kay Lola. Alam ko kasi magdadamdam siya. Ganon yun kapag tinanggihan ang ibinibigay niya. Kaya naman nang makita ko ang nagtitinda ng sorbetes, ay nilapitan ko ito. Manong! Sa'yo na lang po itong adobong manok na niluto ng aking Lola. Masarap ito! Pero tinitigan lamang niya yon. Marahil ay nagtataka siya kung bakit ko yun ibinibigay sa kanya. Wala po itong lason, Manong! Kaysa ibalik ko kay Lola, ibibigay ko na lang po sa'yo. Wala po kasi yung dapat na pagbibigyan ko eh. Pagsisinungaling ko dahil ayoko namang sabihin na tinanggihan yon ng iba. Doon pa lamang niya tinanggap at pinalitan yon ng sorbetes. Paglingon ko sa aking likuran ay may nakita akong magandang dalaga. Napakahaba ng kanyang itim na buhok at sobrang puti rin niya na para bang hindi nasisinagad ng araw. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko ang dalagang yon, kaya alam kong dayo lamang siya. Nang bigla ko makita ang matandang babaeng tumanggi sa ibinibigay kong ulam. Hinablot niya ito sa braso at pinapaalis sa kinatatayuan nito. Parang takot na takot din ang matandang babae. Kakaiba talaga ang ikinikilos niya. Parang may kakaiba sa kanya. Naalis lamang ang tingin ko sa kanila nang pumatak na ang sorbetes sa kamay ko. Nalusaw na pala ito. Nagpasalamat lang ako kay Manong at kinuha ko ang mangkok sa kanya at bumalik na ako sa bahay. Pag-uwi ko nga ay masayang sumalubong sa akin si Lola at kaagad niyang tinanong kung nagustuhan ba yon ng matandang babae. Opo Lola, saktong araw at may maiuulam na sila. Hindi na raw niya kailangan pa magluto. Yun ang unang pagkakataon na nagsinungaling ako kay Lola.
Tuwang-tuwa naman siya at sinabing sa susunod na magluluto siya ay bibigyan niya itong muli. Napasapo na lamang ako sa aking noo at pasimpleng napangiwi. Nang umalis si Lola ay bigla akong napaisip. Naalala ko ang naging reaksyon ng matandang babae nang makita niya ang mga bawang sa adobo. Para kasi siyang takot na takot dahil bahagya pa siyang napaatras. May kung anong naglaro sa aking isipan. Nasabi ko tuloy na baka aswang nga yun. Dali-dali ko namang nilapitan ulit si Lola at tinanong kung kailan ulit ako magbibigay ng ulam doon. Sinabi nga niyang bukas din ay magbibigay ulit kami. Napangiti ako ng malapad dahil may naisip akong paraan upang masiguro ko kung tama nga ba ang naiisip ko. Kinabukasan nga ay muli akong nagtungo sa paupahang bahay. Dala ko naman ang paksiw na isda na napakarami na namang bawang at luya. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na ang matandang babae ang nagbukas, kundi ang magandang dalaga. Kaagad akong bumati sa kanya na magandang hapon at ngumiti naman siya sa akin. Mas lalong lumitaw ang ganda niya nang ngumiti siya. Tinanong niya ako kung ano ang sadya ko at inilabas ko mula sa supot ang isang lagayan na naglalaman nga ng paksiw na isda. Kinuha naman niya yon sa akin, ngunit nang marinig ang nanay niya, ay kaagad din niya itong ibinalik sa akin at sinabing umalis na ako. Napakunot naman ang aking noo at tinanong ko kung bakit natatakot siya sa kanyang nanay. Ngunit ang sabi lamang niya ay wag na raw akong magtanong. Pinilit ko pang ibigay sa kanya ang ulam, ngunit tinanggihan din niya. Hanggang sa lumapit na nga sa amin ang matandang babae. Duguan ng mga kamay nito at may mga talsik ng dugo sa damit. Kinabahan ako at napalunok sa sarili kong laway. Mukhang tama nga ang aking hinala na aswang nga ang matandang babae. Matalim ang tingin niya sa akin na para bang gusto niya akong kainin ng buhay. Tinanong niya ako kung bakit nagbalik na naman ako. Ano po kasi? Inutusan po ulit ako ni Lola na magdala ng ulam dito sa inyo. Sana po'y tanggapin mo na. Masarap po ito. Ngunit mariin na naman siyang umiling at sinabing hindi sila tumatanggap ng bigay na ulam. At sinabi pa niyang nagkatay na rin siya ng manok at yun ang uulamin nila. Ngumiti naman ako ng mapakla at kumuha ako ng asin sa aking bulsa at inihagis ko yon sa matandang babae. Nanlaki ang mga mata niya at napaatras ito. Mas lalong nanlisik ang mga mata niya, kaya kaagad akong humingi ng tawad at sinabi kong hindi ko sinasadya. Mabilis naman nila akong pinagsarhan ng pinto, kaya wala akong nagawa kundi ang umalis na lamang. Hindi ko alam kung sasabihin ko na ba yon kay Lola, kasi hindi pa naman talaga ako sigurado kung mga aswang nga ba sila. Hanggang sa makasalubong ko si Primo, kababata ko at kapitbahay. Bigla niya akong hinila sa braso at nagpalinga-linga pa siya sa paligid. Uy, teka nga, bakit mo ba ako inahatak? Fermin, alam mo na ba ang balibalita? Na ano? Ano na naman bang balibalita yan, Primo? Na mayroon na namang aswang dito sa baryo natin. Ano mo pa si Mang Edelberto? Naku, nakita niya yung mga manok niya na wakwak ang mga tiyan. Wala nang mga dugo at lamang loob. Kung tao ang gumawa nun, di sana yung laman ang kinuha, di ba? O kinuha na niya yung buong manok. Nakakatakot talaga dito. Parang gusto na lang tuloy manirahan sa Maynila. Hindi dito sa atin na lagi nalang may aswang. Sabi mo kaya sa lola mo, magaling naman makipaglaban sa aswang yun, di ba? Pasakaling malaman niya kung sino ang aswang dito sa baryo natin. Paano ka naman nakasiguro na wala ng dugo? Malay mo, nasipsip na ng lupa. Tsaka matagal na mula nung nakalaban si Lola eh. Mula noon, wala naman nang nagtangkang pumasok na aswang dito sa baryo natin. Ay nako, makikita mo pa rin yung sa lupa kapag tumulo yung dugo, no? Malakas ang kutob namin na aswang talaga may gawa nun. At ito pa, yung isang manok niya nawawala. Hindi kasama sa mga nawakwakan dyan. Sa palagay niya raw, itinangay yun. Grabe na talaga. Kumain na nga, nag-take out pa. Napatulala ako sandali nang sabihin niya yon at naalala ko ang matandang babaeng nangungupahan sa bahay namin.
Nakita ko kasi siya na puro dugo ang damit at sinabi niyang nagkatay siya ng manok upang maging ulam nila. Ayoko namang sabihin niyo kay Primo at baka sumugod silang lahat doon. Hindi pa naman din ako sigurado kung mga aswang nga ba ang mga yon. Sige, sasabihin ko to kay Lola para mahanap niya kung sino ang aswang na dumali sa mga alagang manok ni Mang Edelberto. Salamat, Fermin, ha. Nangangamba na naman ng mga tao rito sa atin. Wala na namang kapanatagan ng loob nila dahil sa mga aswang na yan. Hindi ba't mga aswang din ang naging dahilan kung bakit namatay ang pinagbubuntis ni Clarita? Makasalot talaga sila eh. Oo, Primo. Dahil minsan na rin nalagay sa peligro ang buhay ko nung mga bata pa tayo. Ha? Di mo yata nagkwento sa akin yan ah. Sinadya kong hindi ikwento para hindi na rin kayo matakot pa. Pero hayaan na natin yon. Matagal na rin naman yon. Mag-iingat kayo ha. Hanggat hindi natin alam kung sino ang aswang. Mas talo tayong dapat na mag-ingat. Baka kasi mamaya nakakausap na pala natin sila. Tapos sila pala ang aswang. Tinapik ko pa ang balikat ni Primo at umuwi na ako. Kaagad kong ibinalita kay Lola ang natuklasan ko sa aking kaibigan. Sinabi ko ang tungkol sa nangyari sa mga alaga ni Mang Edelberto. Kaagad naman niya akong inaya sa bahay ng matanda upang tanungin dito mismo ang nangyari. Nang makarating nga kami, ay naabutan namin si Mang Edelberto na nasa duyan. Nakatulala ito at bakas sa mga mata ang lungkot. Mang Edelberto! Kakausapin ka raw po ni Lola! Sigaw ko, kung kaya't napalingon ito sa amin ni Lola. Umalis naman siya sa duyan at pinagbuksan kami ng tarangkahan na gawa sa kahoy. Medyo dumidilim na din ng oras na yon. Tinanong siya ni Lola kung ano nga ba ang nangyari. Hating gabi nung magising ako Dahil naririnig ko na nagkakagulo mga alaga kong manok sa kulungan. Paglabas ko ng bahay, nakita ko na lang yung 3 kong manok na wakwak na ang tiyan. Walang tumapo na dugo at wala rin ang mga lamang loob. Yung isa nawawala. Mukhang tinangay Sa palagay ko talaga, aswang ang may gawa noon. Kay Primo ko nga lang po yung nabalitaan Kawawa naman po yung mga alaga mo. Alam ko pong mahal na mahal mo yung mga yon. Ay, sinabi mo pa, Fermin. Kaya nga ganito na lamang ang lungkot na nararamdaman ko Ni hindi ko nga magawang katayin ng mga yon kahit wala kaming may ulam. Tapos sa isang iglap, mamamatay at mawawala sila. Saka ito bumuntong hininga ng malalim. Napansin ko naman si Lola na nakayuko at tila nag-iisip ito ng plano. Maya-maya nga lang ay nag-angat ng tingin si Lola at tinanong kung may natira pa sa alaga niyang manok. Tumango naman si Mang Edelberto at sinabing may 3 pang natitira. Yun daw ang gagamiting pamain dahil batid ni Lola na babalikan yon ng aswang. Ay, sana'y matulungan mo ako, Aurelia, nang mahuli ang may gawa nito sa aking mga alaga. Tumango-tango naman si Lola at sinabi niyang huwag itong mag-alala. Umuwi na nga lang kami noon sa bahay para kumain. Pagkatapos ay bumalik na kami sa bahay ni Mang Edelberto. Dala-dala rin ni Lola ang kanyang mga panlaban, ang punyal at ang buntot pagi, at maging ang kanyang anting-anting. Natanong ko na rin noon kung paano siya nagkaroon ng anting-anting, at ang sabi nga niya ay minana pa niya yon sa kanyang ama na dati ring antingero. Marami raw silang tanim noon ng mga puno ng buko at yon ang pinagkakakitaan nila dahil binebenta nila ang mga buko at nyog sa palengke. At doon nagkaroon ng anting-anting ang tatay ni Lola na kung tawagin ay ang mutya ng bao. May kakayahan daw itong magparalisa ng taong kaaway niya o di kaya ay ng mga masasamang nilalang. Ngunit hindi yun ginagawa ni Lola. Pinapatay niya ang mga kalaban sa pamamagitan ng kanyang lakas at sa kanyang mga kagamitan, kagaya na lamang ng punyal, buntot pagi at asin. Habang wala pa kaming nararamdaman na kakaiba sa paligid, ay nakikipagkwentuhan muna kami kay Mang Edelberto at Lola Iska. Nagkukwentuhan sila patungkol sa mga naging karanasan sa mga aswang. Nakikinig lang naman ako sa kanila hanggang si Mang Edelberto na nga ang nagkwento. Bata pa lang ako noon
Nung una akong makakita ng aswang, yung bahay kasi namin noon ay gawa sa kawayan. Tapos may silong kami. Mataas yung silong. Yung nanay ko naman noon ay nangangahoy nang biglang sumakit yung tiyan niya. Yun pala, ay manganganak na siya. Sinabi niya sa akin na puntahan ko yung manghihilot dahil nararamdaman niyang manganganak na siya. May kalayuan din ang bahay ng manghihilot kaya natagalan ako bago ako nakapunta sa kanya. At naabutan ko pang nagpapaanak din siya ng mga sandaling yon sa mismong bahay niya. Nung matapos nga yun, saka lamang kami nakabalik sa bahay. Humihiyaw na si nanay noon sa sakit ng tiyan. Namimilipit na siya. Sabi sa akin ng manghihilot, magpakulo ako ng tubig. Kaagad naman akong sumunod sa utos niya. Habang naririnig kong umiiri si nanay at hirap na hirap ito, napansin kong may malaking aso na kulay itim sa silong namin. Nakaangat ang tingin niya kung saan nakapwesto si nanay at para bang hinihintay niyang mailabas ni nanay ang sanggol. Dali-dali akong umakyat sa itaas at itinuro ko sa manghihilot na may malaking aso sa ilalim. Pagsilip nga niya ay nakita niya roon ang asong itim na namumula ang mga mata nito at naglalaway din. Sabi nung manghihilot, hindi raw yun aso. Aswang daw yun. Palihim siyang nanghingi sa akin ng asin at pagkabigay ko, inuhulog niya sa silong sa tapat ng aswang. Napaalulong ang itim na aso at mabilis itong tumakbo palabas. Hahabulin sana yun ng manghihilot subalit sumigaw si nanay na lalabas na raw ang sanggol. Kaya lang daw nahihirapan manganak si nanay dahil sa aswang na nakaabang. Pinag-iingat niya rin kami noon kasi sigurado raw na babalik ang aswang na yon. May ibinigay din siyang pangontra nung kay nanay at laging nakaabang si tatay, bit-bit ang kanyang itak. Mahabang pagkukwento ni Mang Edelberto at dinadalaw na ako ng antok dahil sa mga kwentuhan nila. Pero dahil naiihi na ako, ay kailangan kong pigilan ang antok ko. Nagpaalam ako sa kanila na iihi lamang ako. Ang palikuran kasi nila ay nasa labas ng bahay at ang dingding ay sako lamang. Nang bigla akong makarinig ng kaluskos, inapor ako ng umihi noon para makalabas na ako at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko sa tabi ng malaking puno ang isang matandang babae. Napakahaba ng kanyang buhok habang hinahangin-hangin nito. Mapuputi na ang ilang hibla ng buhok nito. Nakatingin siya sa direksyon ko at ako naman ay parang napako sa aking kinatatayuan. Nasabi ko na lamang sa isip ko na siya ang matandang babaeng umuupa sa bahay namin at hindi nga ako nagkamali sa kutob ko. Laking gulat ko nang bigla na lang siyang nakalapit sa akin. Para lamang siyang hinangin palapit sa kinatatayuan ko. Mabilis din niya akong sinakal sa leeg at walang kahirap-hirap na iniangat sa ere. Ang tutulis at ang haba din ng mga kuko niya. Tapos tawa siya ng tawa habang ako naman ay kinakapos na sa paghinga at halos lumawit na ang dila ko. Nagpupumiglas pa ako pero mas lalo lang dumidiin ang pagkakasakal niya sa akin. Nagtataka na rin ako kung bakit hindi pa lumalabas ng bahay nila si Mang Edelberto at si Lola. Maya-maya nga lang ay nabitawan ako nito matapos itong sabuyan ni Lola ng asin. Umusok ang buong katawan nito at mas lalong nagalit. Ang buong akala ko ay mamamatay na ito pero hindi pa pala. Hawak-hawak ko naman ang aking leeg at pinuntahan ako ni Mang Edelberto. Lumundag ang aswang at para itong unggoy na nagpalipat-lipat sa mga puno. Hindi ko alam kung anong uri yun ng aswang. Basta ang alam ko lang ay aswang siya at sobrang nakakatakot ang kanyang itsura. Tatakas na sana ito. Mabuti na lamang at nahabol ito ni Lola. Lahat kami ay nabigla dahil may kakayahan din pala si Lola na lumundag ng mataas. Ngunit ang mahabang buhok ng aswang ay mas lalong humaba at napaluputan si Lola sa paa at yon ang naging dahilan kung bakit bumagsak si Lola sa lupa. Wala namang kaming nagawa noon kundi ang panoorin lamang sila. Hindi rin ako makasigaw dahil napakasakit pa rin ng lalamunan ko at pakiramdam ko noon ay dumugo ang lalamunan ko dahil sa higpit ng pagkakasakal sa akin ng aswang.
Muling bumangon si Lola at pinutol ang buhok ng aswang sa pamamagitan ng kanyang punyal. Humiyaw naman ang aswang at may binanggit itong salita na hindi ko maunawaan. Ang kabilang buhok nito ay muling humaba at mabilis na pumulupot mula sa tiyan hanggang sa baywang ni Lola. Batid kong humigpit yun kung kaya't nahihirapan si Lola. Nakita ko ang pagpasok ni Lola Iska sa loob ng bahay nila at pagbalik nito ay may dala na itong asin. Inagaw naman yon ni Mang Edelberto mula sa kanyang asawa at isinaboy niya yon sa aswang. Ngunit bigo ang matanda na masabuyan ng asin ang aswang dahil malayo ito. Binitawan nga nito si Lola at si Mang Edelberto naman ang pinuntirya niya. Ipinulupot niya ang mahaba niyang buhok sa leeg ni Mang Edelberto. Nagmamakaawa si Lola Iska na bitawan na ng aswang ang asawa niya, ngunit tumawa lang ng malakas ang aswang. Si Lola Aurelia naman ay mabilis na tumakbo palapit kay Mang Edelberto at pinutol muli ang mahabang buhok ng matandang aswang. Mas lalo itong nagalit at naging mas agresibo. Lumaban na ito na hindi ginagamit ang kanyang buhok dahil putol na ito. Mabilis itong nakalapit kay Lola Aurelia at sinampal siya nito ng napakalakas, pero kaagad din siyang bumawi at umusal ng orasyon. Nang bigla na lamang nanigas ang aswang, hindi na ito makagalaw at para itong naparalisa. Doon na ito sinaksak ni Lola ng punyal sa dibdib. Hindi lang isang beses kundi 2 beses. Nagtalsikan din ang mga dugo nito. Sobrang lansa nito at nakakasulasok ang amoy. Hanggang sa bumagsak na nga ito sa lupa at may narinig kaming sumigaw. Tinig yun ng babae. Nagulat kaming lahat nang biglang lumitaw ang dalagang nangungupahan sa bahay namin. Nanlisik ang mga mata nito habang tumatangis. Isinisigaw din niya ang pangalan ng kanyang ina at pagbabayaran daw namin ang ginawa namin dito. At biglang humaba ang buhok nito at mabilis na pumulupot sa katawan ni Lola. Nag-alala ako ng sobra para sa lola ko dahil hindi ko alam kung makakawala pa ba siya. Sumigaw naman si Lola Aurelia na tumakas na raw kami at siya na raw ang bahala sa dalagang aswang. Buong lakas si Lola na kumawala mula sa pagkakapulupot ng buhok ng aswang. Dahil doon ay nakahinga ako ng maluwag. Mas mainam ngang tumakas na tayo. Dali na! Baka mas marami pa sila. Nanganganib ang mga buhay natin. Hindi ho! Hindi ko iiwan ang lola ko! Dito lang ako! Kayang-kaya na yan ng lola mo. Kailangan na nating tumakas, Fermin. Halika na! Iligtas niyo na po ang mga sarili ninyo. Hayaan niyo na po kami ng lola ko. Sige, hihingi kami ng tulong. Babalik kami. Hindi na nga sila nangulit pa, Karine, at mabilis na silang umalis. Nasasaksihan ko naman muli kung paanong nakikipaglaban si Lola sa aswang. Napakahusay talaga ng lola ko pagdating sa pakikipaglaban. Sa likod ng kagandahan ng dalaga ay nakatago pala rito ang tunay nitong itsura. Malakas ang dalagang aswang, ngunit higit na mas malakas si Lola. Pumasok ako sa bahay ni Mang Edelberto at naghanap ng pwede kong gamitin panlaban sa aswang. Nakita ko nga ron ang matulis at matalim niyang itak na nakasiksik sa dingding. Kaagad kong hinugot yun mula roon at umikot ako upang hindi ako mapansin ng aswang. Nakita ko ngang hinahampas ni Lola ng buntot pagi ang aswang, ngunit hindi niya ito matamaan dahil mabilis itong nakakaiwas. Napakaliksi niya. Nang pahahabain na nito ang buhok at akmang ipapulupot kay Lola, ay mabilis ko itong pinutol sa pamamagitan ng itak. Nasubsob pa ako dahil doon. Mabuti na lamang at hindi ako nasugatan ng itak. Nang bigla ko maramdaman na bumigat ang aking likuran, yun pala ay tinatapakan niya ang likod ko. Napadaing talaga ako noon. Mabuti na lang at naihagis ni Lola Aurelia ang punyal at tumarak ito sa kanyang mukha. Dahil doon ay nawalan ito ng balanse at bumagsak sa lupa. At tumama pa ang kanyang ulo sa malaking ugat ng puno. Mabilis din naman akong bumangon at inihanda ang itak. Sa akin na to, Lola. Kayang-kaya ko na ito. Puntik na ako umibig sa aswang na ito eh. Mabuti na lang
Una pa lang ay ginutuban na ako na hindi nga sila mga tao. Naaswang sila dahil takot sila sa mga ulam na pinabibigay mo. Naramdaman ko naman ang paghampas ni Lola sa balikat ko. Alam ko na raw pala na mga aswang ito, ngunit hindi raw ako nagsalita. Hindi ko raw sa kanya sinabi. Lola, hindi pa naman kasi ako 100% na sigurado eh. Hinala ko pa lang. Kaya hindi ko sinabi sa inyo. Nang mapansin ko ang dahan-dahang bumabangon ng aswang, ay itinarak ko na sa tiyan niya ang itak na hawak ko. May mga naririnig na rin kaming ingay, at yon ay ang mga kabaryo namin. Sinabi nga ni Mang Edelberto ang tungkol sa mga aswang, pero huli na nang dumating sila dahil napaslang na namin ang mag-inang aswang. Tuwang-tuwa ang mga kabaryo namin nang malaman nilang matagumpay naming napaslang ni Lola ang mag-inang aswang. At sinabi pa nila na mahimbing na ulit silang makakatulog at labis ang pasasalamat nila kay Lola. Nag-uwian na kami matapos ang matinding labanan. Naglahon na rin naman ang katawan ng mga aswang. Lumipas ang ilang araw ay dumagsa ang mga nagpapagamot kay Lola Auring. Ako naman ang tagalista ng mga pangalan ng mga nagpapagamot upang yon ang tatawagin niya para maiwasan ang pag-uuna-unahan ng mga ito. Pinahinto na nga rin pala ako ni Lola sa pagtatrabaho sa palengke. Tumulong na lamang daw ako sa kanya sa panggagamot dahil naisipan namin na hanapan na lamang ng buyer ang bahay para may magamit sa pag-aaral ko. Pero hindi ganong kadaling makahanap ng bibili ng bahay dahil nga liblib ang lugar namin, malayo sa ospital at sa palengke. Nagdadalawang isip tuloy ako noon kung magkukuleyo pa ba ako o hindi na. Gabi na noon nang maisipan ni Primo na tumambay sa labas, sa tulay kung saan kami dati tumatambay. Marami pang mga tao sa labas at ang ibang kalalakihan ay nagiinuman. Grabe no, ang mundo talaga natin, nababalot ng misteryo at kababalaghan. Kung hindi multong kinakatakutan ng tao, aswang naman. Oo nga Primo eh. Patunay na hindi lang talaga tayo naninirahan dito sa mundo. May mga engkanto pa kaya? Mga laman lupa. Yung ibang ginagamot ni Lola, mga naengkanto, nakulam, nabarang. Mabuti na lang talaga nariyan ang Lola Aurelia mo. Paano na lang tumbarin natin kung wala siya? Tiyak, maraming mapapahamak. Kaya labis talaga pasasalamat namin sa Lola mo. Napakaswerte talaga natin sa kanya. Lalo na ako. Nung mamatay si nanay at iwan ako ni tatay, siya nang tumayong ama at ina sa akin. Paano na lang kung wala siya, di ba? Di mo na ba nakita ang tatay mo? Nakita ko. Pero may anak na rin sila nung ipinalit niya kay nanay. Sa totoo lang, naiinggit ako na makita ko sila ng anak niya. Mabuti pa yung kasama niya. Pero talagang gano'n ang buhay eh. Hindi na rin ako nagpakita at nagpakilala pa sa kanya. Para saan pa? Dahil kung mahal ako nun at kung iniisip niya ako, edi sana pinuntahan man lang niya ako. Ang lungkot din talaga ng buhay mo, no? Kaya ako, kapag nagkaroon ako ng sariling pamilya, tingin di ko gagawin yung ginawa ni tatay. Pakamamahalin ko ang pamilya ko. Mamumuhay kami ng tahimik at masaya. Ang sarap naman yung pangarap mo. Ganyan din ang gusto kong pamilya eh. Maswerte ka dahil buong pamilya mo, Primo. Nariyan ang nanay tatay mo. May bonus ka pang lolo. Habang nag-uusap nga kami, ay sabay kaming napatingala sa kalangitan. Matapos naming marinig ang pagpagaspas ng mga pakpak. Kitang-kita namin ni Primo ang napakalaking ibon. Nakita na rin yon ng mga tao na nasa labas, kung kaya't nagkagulo at nabalot sila ng takot. Tawagin natin ang lola mo, Fermin! Sigaw ni Primo at patakbo nga kaming umuwi ng bahay. Humahangos kami pareho pagdating namin. Nagtataka si Lola kung ano ang nangyari sa amin at tinanong niya kung bakit kami humahangos at pawis na pawis. Aling Aurelia! Mukhang may makakalabang ka na naman! Aswang inakita namin doon! Napakalaking ibon, Lola! Mahahaba rin ang pakpak niya at itim na itim! Sinabi nga ni Lola na maghintay kami at kukuhanin lamang niya ang mga gamit niya. Dinala nga namin siya kung saan namin nakita ang itim na ibon. Malayo pa lang kami ay rinig na namin ang hiyawan ng mga tao.
Yung pala ay may dinagit na ito na isang bata. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Lola. Sumigaw siya at sinabing siya ang harapin ng nanggugulong aswang. Tumawa naman ito ng napakalakas at binitiwan nga ang bata. May kataasan din yon kaya nasaktan ng bata. Mabilis naman itong tinulungan ng mga tao. Muli ngang nakipaglaban ng lola ko. Pero sa pagkakataong yon ay mayroon na siyang agwa bendita na siyang isinasaboy niya sa malaking ibon. Mabilis na hinampas si Lola ng aswang sa pamamagitan ng pakpak nito. Tumilapon si Lola pero mabilis din siyang tumayo. Ang mga kalalakihan naman ay kumuha ng kani-kanilang itak at sumugod ang mga ito upang tulungan si Lola na makipaglaban. Ngunit laking gulat naming lahat nang may isa pang sumulpot na gaya niya. Malaking ibon din ito. Mabilis itong bumaba at pinagdadagit ang mga taong nasa labas. May mga tao rin na may mga dalang asin at sinasabuyan ang aswang. Ngunit magaling itong umiwas. Hanggang sa ako na ang nagsaboy ng asin at natamaan ako nito. Umusok din ang katawan nito at napahiyaw sa sakit at tila nang hina na. Sumigaw ang isang aswang na kalaban ni Lola. Pero bago pa man ito sumaklolo sa isang aswang, ay napaslang na ito ni Lola. At kami naman ang nakapaslang sa isang aswang. Dahil kumalat na ang tungkol sa mga aswang, ay wala na talagang nagtangkang tumira sa baryo namin. Hindi na rin naibenta ang bahay namin at ang ibang mga naninirahan doon ay mas piniling tumira sa ibang lugar. Mangilan-ngilan na lang din kaming natira. Yun ay ang mga hindi kayang iwan ang kanilang lupain at ang kanilang kabuhayan. Hanggang sa kinausap ako ni Lola Aurelia. Apo, panahon na para ipamana ko sa iyo itong mutya ng bao. Ingatan mo sana ito ha, gaya ng pag-iingat ko rito. Ikaw ang magtutuloy ng mga gawain ko. Iligtas mo ang baryo natin laban sa mga aswang. Pero Lola, bakit ipapamana mo na ito sa akin? Hindi ka na po ba manggagamot? Gusto ko nang magpahinga, Apo. Tuturuan kitang manggamot para may asahan pa rin ng mga tao. Tumango naman ako kay Lola at niyakap ko siya ng mahigpit. Hinubad nga niya ang mutya ng pao at isinuot niya yon sa akin. Ibinilin din niya na huwag kong gagamitin ang mutya sa kasamaan at huwag ko rin itong ipagyayabang. Opo Lola, pangako po. Isang karangalan po na mapamanahan ako ng anting-anting. Iingatan ko po ito. Tinapik-tapik naman ako ni Lola sa balikat at sinabi niyang magpapahinga na siya at dumiretso na nga siya sa kanyang silid. Ako rin man ay nagtungo na sa silid ko. Nakangiti ako habang pinagmamasdan ko ang mutya ng bao. Pansamantala ko itong hinubad. Pagsuot kong muli ay may narinig akong kumalabog sa silid ni Lola. Kaya mabilis akong lumabas at nagtungo sa kanyang silid. Pagbukas ko noon ay nakita ko ang Lola Aurelia ko na nakahandusay sa sahig. Nanlumo ako sa nakikita ko. Kaagad ko siyang nilapitan at inihiga sa kandungan ko. Paulit-ulit ko siyang niyugyog upang magising. Ngunit hindi siya gumigising. Nag-umpisa na rin pumatak ang mga luha ko. Napansin ko na rin na hindi na siya humihinga. Kaya naman sumigaw na ako at paulit-ulit na humingi ng saklolo. Binuhat ko na rin si Lola palabas ng kanyang silid habang humahagulgol ako ng iyak. Gulong-gulo noon ang isipan ko. Hinihiling ko rin na sana'y maghimala na biglang magising si Lola. Pero hindi nangyari dahil wala na talaga si Lola. Wala na ang pinakamamahal kong Lola. Wala akong imik sa burol ni Lola dahil hindi ko matanggap na iniwan na niya ako. Maraming mga nakiramay nang mabalitaan nilang namatay na si Lola. Naroroon din ang mga nagamot niya at labis din silang nalulungkot. Pinagkukwentuhan pa nila ang nagawa ni Lola sa baryo namin at sa mga taong natulungan niyang gumaling. Habang naririnig ko yon, ay walang tigil sa pag-agos ang mga luha ko. Napakasakit. Sobrang sakit. Para akong paulit-ulit na sinasaksak ng punyal sa dibdib. Tol, nakikiramay ako. Alam kong napakahirap nito para sa iyo. Pero alam kong kakayanin mo ito. Tuloy lang ang buhay natin ha.
Tama ka, Primo. Sobrang sakit ito para sa akin. Kung ako lang masusunod, gusto ko na rin mawala eh. Para sama-sama na kami nila nanay sa kabilang buhay. Huwag naman, tol. Kaya mo yan. Nandito kami. Nandito ako. Sa kanya ako niyakap ng mahigpit. Nang bigla kong matanaw si tatay mula sa labas, nakatanaw siya sa amin. Dali-dali akong kumalas sa pagkakayakap ni Primo at patakbong nagtungo sa labas. Nakatingin lang sa akin si tatay habang tumutulo rin ang mga luha niya. Paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang patawad. At dahil sobrang lungkot ko ng mga panahong yon, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na yumakap sa kanya. Naramdaman ko naman ang pagganti niya ng yakap sa akin. Tay, wala na si Lola. Iniwan na rin niya ako. Wala na siya. Wala na. Paulit-ulit kong sambit habang patuloy sa pag-iyak at mas lalong humigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Nang mailibing nga si Lola ay hindi ako iniwan ni tatay. Nanatili lamang siya sa tabi ko. Isinama rin niya ang anak niya at ipinakilala sa akin. Naging malapit din ako sa bata dahil mabait ito sa akin. Nangako rin sa akin si tatay na babawi siya at pinapasama na niya ako sa kanila. Pero hindi ako pumayag dahil pinili kong maiwan sa bahay namin ni Lola. Madalas din naman nila akong binibisita at dinadalhan ng pagkain. Sa paglipas ng ilang taon ay unti-unti ko na rin natanggap na wala na si Lola. Pinag-aral ako ni tatay at naging isang sundalo. Sa wakas ay natupad ko ang aking pangarap. Tinupad niya ang pangako niya sa akin na babawi siya. Nadistino ako sa Iloilo at doon ko rin nakilala ang asawa ko. Masaya dahil may sarili na rin akong pamilya. Ngunit madalas na hindi ko sila kasama dahil kung saan-saan ako nadidistino. Hanggang sa magretiro na nga ako. Hindi ko man nasundan ang yapak ni Lola bilang isang magaling na manggagamot. Natupad ko naman ang pangarap kong maglingkod sa bayan. Sa ngayon ay masaya kaming namumuhay ng aking pamilya. Wala nang pangamba pa sa mga aswang. Madalas ko ring ikinikwento sa aking asawa at anak ang mga karanasan ko noon. Karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Wakas.